Hello, mga kababayan. Good evening. Nagbabalik po tayo para sa isa na namang topic, actually marami, na pag-uusapan. Pasensya na po kayo dun sa unang dalawa na videos ko na masyadong toxic. Ako mismo natotoxican sa mga tinalakay ko eh. Nakaka-high blood nga eh. Kaya ngayon, iwas na muna. Iwas na muna sa toxic, no? Good news muna tayo. Okay. Mas maganda naman po kasi na ang pag-usapan natin paminsan-minsan ay positibo. Good news, kumbaga. So, mayroon po ako dito nga bali 4 na good news para ngayong sa ngayong New Year. Una, natalakay ko na ito minsan eh. Pero ulitin ko kasi good news nga ang pag-uusapan eh. Number 1 na good news po ay itong yung mga iba-ibang mga magagandang projects, mga high projects ng ating pamahalaan, ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yung tungkol nga sa natalakay na natin to eh, sa solar farm, mga windmills, hydroelectric, na pampatulong sa ating problema sa kuryente dahil ako mismo, problema ko po ang kuryente. And then yung marami. Kung hahanapin lang po natin ay magandang balita tungkol sa mga ginagawa ng Pangulo, marami po tayong makikita. Ito po ang mga bagay na hindi po pinapansin, ayaw pansinin, ayaw ibalita ng mga vloggers, even mga mainstream media. Makikita na lang po natin ito sa mga pro-Marcos vloggers. Dahil sa totoo lang po, marami pong magagandang proyekto. Kaya ito pong mga nananawagan ng impeachment or destabilization sa Pangulo, you're barking at the wrong tree eh. Hanapin ninyo, bago kayo magsasalita ng mga destab, mga kudeta, mga impeachment, mag-research kayo. Hanapin ninyo ang mga magagandang ginagawa ng ating Pangulo nang mahimasmasan kayo. Marami. Mamaya niyan, magulat na lang kayo. First world na ang ating bansa. Eh? Diba? Pangalawa na good news, ito pong si Pro Duterte at Pro China na si Robin Padilla nagsalita na kung sakali daw po na tayo ay tangkaing sakupin ng China, iaalay daw niya ang kanyang buhay. Wow! Mga kababayan, good news, di ba? Biruin mo, ang isang Robin Padilla na wala nang ibang ginawa kundi ipagtanggol ang interes ng China. Pero ngayon, nagbago na ng tono. Papalag na daw siya sa China kapag ginalaw ang Pilipinas, ang inang bayan. Eh di wow, diba? Pero ang tanong, mga kababayan, do you believe every word of Robin Hood Padilla? Sasabak daw siya, mga kababayan, sa gera kapag tayo ay nilusog ng China. Pero sana naman, Robin, kung ikaw ay haharap
sa mga sundalo sa puwersa ng China, huwag mo naman kalimutan na magsalawal. Baka ang isuot mo na naman yung robe, tapos galing ka lang sa higaan, dahil posible, wala kang underwear nun. Diba? So, reminder lang, Robin Padilla. Kasi, baka mabisto ulit ng mga kaibigan mong Chinese na hindi naman pala agila, kundi isang ibong pipit. Kaya mga kababayan, naniniwala ba kayo sa kanya? O baka naman sinasabi niya lang yan dahil sa ngayong mga araw na ito ay nanganganib ang kanyang amo at kanyang mga kaibigan dahil sa pagpasok ng ICC. Diba yung kanyang kaisa-isang amo na yung kanyang Tatay Digong, haharangin niya ng tabak ang ICC para wag mabitbit ang kanyang kaisa-isang amo, si Duterte. Hindi ang taong bayan. At sa gagawin niyang pagharang na yan, taong bayan po ang tinatalikuran niya. Robin Padilla, taong bayan ang tinatalikuran mo. Yung mga biktima ng amo mo. Kapag hinarangan mo ang ICC. So mga kababayan, di ba magandang balita yon? Siguro ko nahimasmasan na kaya si Robin Padilla. O baka ano lang ito? Buladas lang para kasi may tension nga sa dalawang kampo na kung saan nandun siya sa kabilang kampo. So para to ease the tension. Diba? O, isa pang magandang balita galing din sa kampo ng Duterte. Kung napanood nyo po yung New Year's message ng kagalang-galang na Vice President Sara Zimmerman Duterte, binanggit niya po doon na magiging honest na siya ngayong 2024. Bakit? Naging dishonest ka ba, BP, noong 2023 and 2022? Just asking. Kasi pag sinabi mong magiging honest ka na, ibig sabihin, sometime in the past, you were dishonest. Kaya mga kababayan, magandang balita ito. Magiging honest na daw si BP Sara. Sana nga, with regard to the confidential fund, baka naman handa na niyang isiwalat sa atin kung paano naubos ang 125 million in 11 days. Aabangan namin yan BP ang iyong pagsisiwalat dahil ikaw ay may New Year's resolution na magiging honest. Okay? So, 3 na. Ito, ang para sa akin ay pinaka-good news. Pinaka-good news ito. Na, yung PNP po ay maglulunsad ng crackdown sa mga anti-Marcos vloggers. Yung mga vloggers ba na mga DDS, mga pro-China, pro-Duterte, anti-administration, anti-Marcos, anti-Lisa,
na lately nananawagan ng destabilization, ng civil disobedience, nagpapapirma ng manifesto to withdraw support, withdrawal of support para sa ating Pangulo. Ako sa totoo lang, matagal ko na. Actually, yung isang video ko last time, kahapon yata, ako po'y nanawagan sa First Corporal, sa ating Pangulo at First Lady, na sana naman may dapat silang gawin dito sa mga naninira sa kanila. At may ibang vloggers din po na nananawagan na gumawa naman ng paraan. Bakit nagpapabaya si Pangulo at si First Lady na sinisiraan sila? Sinisira ang pangalan at reputasyon ng ating Pangulo at First Lady. O ngayon, kayo dyan, tuminutino kayo. Pero alam nyo, alam na ng lahat at ng pulis, ng PNP, kung sino-sino kayo. Sorry na lang sa mga vloggers na nandito sa loob ng Pilipinas. Dahil kayo ang masasampulan. Swerte yung mga nasa abroad na gumamit sa inyo. At kayo naman kasi ay nagpagamit sa kanila. Tinulungan nyo pang kumita ang kanilang channel. Pero hindi sila aabutin nitong crackdown. Dahil protektado sila doon sa kinaroroonan nila. Pero kayong nandito, good luck. Kayo kasi, hindi kayo maghinay-hinay sa inyong mga bunganga. Ayaw ninyong tingnan yung mga magagandang ginagawa ng Pangulo. Pilit ninyong hinahanap ay yung masasama. Na kahit wala, pilit kayong nag-iimbento ng masama. Kagaya na lang nitong latest polvoron video. Na hanggang ngayon, hindi nyo naman maipakita. Ang sabi ay may hawak daw. Kung sino-sinong tinuturo na may hawak eh. Dati ang sabi ni Maharlika, ang may hawak nito ay kamag-anak din lang. Nandyan sa palipaligid ng first couple. Kamag-anak daw eh. Kamag-anak ng first couple. So it's either kamag-anak ni Liza or ni BBM. Ngayon, na kay Daryl Yap daw. Kanina, may nagsabi na, nasa kay Vic Rodriguez. Nasaan ba talaga? Ang latest po, ang may hawak daw ng pulburon video, mga retired generals. Kayo talaga? Pati ba naman kung sino may hawak hindi pa ninyo talaga sigurado kung sino? O talaga kasing wala? Ngayon, kung totoong may pulburon video, bakit kayo lang ang nanonood? I-share nyo naman sa amin. Gusto rin naming makita eh. Dakdak kayo ng dakdak ng mga video-video. Hindi nyo naman maipakita. Bakit? Kasi, it's either na wala naman talaga or photoshopped, doctored. Dahil ako, naniniwala ako na hindi yan ginagawa ni Bongbong Marcos. Ang pinapaniwalaan ko, maaaring ginawa yan ni Bongbong Marcos ang mag-drugs noong kabataan niya. And that's a closed chapter of his life. Ibang chapter na ito. At ngayon, hindi ako naniniwala
na mayroong polvoron video? Kung mayroon man, hindi yan si Bongbong Marcos. Kung sinong bayad na artista kaya? Or baka AI, robot? Alam nyo naman ngayong panahon, di ba mga kababayan? Lahat ay posible. Yung AI nga nagmumukha na talagang tao. Yun pa kaya? Kaya pwede ba? Tigilan nyo nga kami dyan sa mga video-video ninyo. Ang mauuto nyo niyan ay yung mga taong nakatulog ng 5 dekada, nakagigising lang ngayon. Yung parang, anong pelikula ba yun? Total Recall? Yung lalaking pinatulog at ginising after ilang dekada. Oh, baka yun. Kaya, kayong mga retired generals, umayos-ayos nga kayo. Baka kayo ang masampulan itong crackdown na ito. Kasi mga vloggers daw, mga DDS vloggers, na nagpapakalat ng destabilization. Sino bang mga ito? Alam na natin, mga tanga na naturingang mga ex-military pero ignorante sa batas. Diba? Pakiusap naman retired generals. Share nyo naman sa amin yung video. Huwag nyong suluhin. Gusto rin namin makita Okay? Good luck sa crackdown. General Macanas, Clemente, Parlale, yung mga pumirma dyan. Naku panawagang muli. Yung mga pumirma dyan sa manifesto, dapat po pagdadadamputin yan. Kasi kasali sila Pumirma sila sa manifesto ng withdrawal of support to the government. Kaya dapat sila maparusahan, makulong. Pumirma Baka naman si Bongbong Marcos, kaya hindi muna ito pinapansin. Pinapadami niyang pinapadami muna. Nag-iipon po siya ng mga ebidensya. Hindi kaya, mga kababayan? So, retired generals, lalo na itong parang tanga na si General Macanas at sino to? Yung mayabang na nakabire lagi, si Clemente. Good luck sa inyo. Happy cracking!